Hi! Lakad po tayo ngayon. Hello! It's my walking day time. Sarado na yung ilong. Kasi po allergic ako sa lamig. Yung ilong ko. Okay lang pa yung malamig basta walang hangin. Kaya lang pag nagkaroon na ng hangin, doon sumasakit ang ilong ko. So, kailangan protektado talaga yan ng mask. Katulad ngayon, medyo may hangin. Pero maaraw naman siya. Kaya lang, kasi ngayon, pasado 3 o'clock na. Katatapos ko lang kasing gumawa kanina ng 2 klaseng sabon. Yay! Ang kanyang essential oil ay ginamitan ko ng rosemary. So maganda po talaga siya ngayon. Habang tumatagal kasi dahil masyadong malapit. Dahil marami na rin namang nakakakilala ng produktong ginagawa ko. So habang tumatagal, lalo ako nagiging inspirado. Lalo rin naman ako nag-aaral at nag-research ng mga iba't ibang natural na tawag to, halaman, herbals, ganyan, na pwede kong gamitin para sa mga consumers at mga kliyente at customers natin. Ito nga po, dahil katapos ko lang ng 2 klaseng sabon. Masaya na ako. Nakapagawa naman ako ng 2 klaseng sabon. Dapat kanina po ako naglalakad. Kaya nga lang po kasi medyo nagtagal ako sa computer. Makababad kasi sa computer. Tagal ako doon. Katapos ayun nga, nag-calculate na ako ng mga gagamitin ko sa sabon ko na mga oils and butters, and kinumpute ko na rin yung percentage ng liquid na gagamitin ko, kagaya ng tubig. Yan. Katapos na, siyempre hinugasan ko muna yung mga ginamit ko. Tapos nagluto na ako ng aking pagkain para sa lunch. Instant ramen niluto ko kasi mas madali yun. At saka hinaluan ko siya ng mga gulay, tsaka 1 pirasong itlog. Yun, kumain ako. Tapos yun nga, tama na 3 o'clock pasado. Naglakad-lakad na ako. Sana po walang masyadong hangin kasi para hindi ako nagmamask. Nakikita ninyo ako habang nagsasalita. Ano po? Ito po ang paborito kong lugar na nilalakaran. Mostly araw-araw talaga ako naglalakad dito ng mga siguro mga mahigit ng oras, ganyan, kasi walang masyadong tao dito. At saka maliban sa walang masyadong tao, walang masyadong sasakyan. At saka magandang maglakad dahil parang ito yung ambience ng lugar ko sa Pilipinas. Parang homesick na hindi ko maunawa pag nakikita ko itong lugar na ito. Kasi yung katabi naming subdivision is Ayala Alabang at saka Philinvest. Kaya kahawig niya yung mga bahay. Maliliit nga lang ito sila. Kasi yung sa Ayala
Ayala Alabang kasi mga bahay. Malalaki at saka doon sa Philindest. Tama naman yung subdivision na tinitirahan namin. Katabi lang ng Ayala Alabang dahil pader lang yung pagitan talaga. Kaya yung kapitbahay namin, kitang-kita namin doon. Tapos yung Philindest na ma'am, nasa likod ng bahay namin. Kaya kitang-kita mo talaga yung mga subdivision na maglalaki. Dito ko talaga paborito naglalakad. Dahil para bang pakiramdam ko malapit lang ako sa bahay namin. Para bang pakiramdam ko nasa tabi lang yung bahay ko. Ganun. Nga po. Mamaya aakyat tayo doon. Doon po kasi yan. Bali, river po yung nasa nasa baba niya. Mamaya po. Gumagalaw po kaya. Kailangan kasi dito pag winter kasi naglalakad-lakad kasi hindi tayo pinapawisan. Lalo na pag hindi ka nakabataan, kagaya ko. Kailangan talaga naglalakad kapag walang nararamdaman. Maintain nyo. Tsaka kasi mabilis tumaba kapag hindi ka nag-exercise. Kaya karamihan sa mga Four Seasons countries, karamihan matataba, di po ba? Kasi yung hindi na exercise yung katawan nila, hindi na ilalabas yung mga excess fats. Tapos karamihan may mga sakit, di ba? Kaya sa mga Asians kasi madalang naman yung ganoon. Dito sa Japan kasi kagaya ng mga Caucasians, meron silang Four Seasons, di po ba? Meron silang Four Seasons. May winter sila, may snowing season din sila. Pero sa area ko, sa kinaroroonan ko, hindi gaanong nag-yelo dito, nag-snow. Siguro mag-snow lang dito 1 day or 2 days ganyan. Tapos wala na. Mga bandang January, February kasi ang counting ng yelohan dito, ng pag-i-snowy dito sa area ko, sa lugar na kinaroroonan ko po. Pero doon sa mga bandang sa itaas na ng yung mapa, yung sa itaas ng mapa ng Japan, doon maraming yelo doon. Gaya ng Hokkaido, Akita, Aomori, Niigata, yan, tagtag po ng yelo dyan. Kaya bali ang summer doon sa lugar na yon maigsi lang. Pero ang kagandahan naman doon sa mga lugar na yon, kapag nag-spring at nag-summer, ang ganda-ganda ng lugar. Ang ganda-ganda ng paligid kasi nga naglalabasan yung mga halaman na natulog ng ilang buwan dahil sa taglamig, sa snowy season. Doon naman po sila naglalabasan, kaya napakaganda po talaga tingnan sa lugar na yun. At saka ang pagkain po kasi ang pagkain po doon naman sa malalamig na lugar, masasarap. Lalo na yung mga seafoods, kagaya sa Hokkaido. Ang sarap-sarap, lalo na yung pinakasikat na kegani, hairy crabs. Ang sarap, no? Mahal po yun. Pero napakasarap po talagang pagkain ng dagat. Wanchang. Hello. Wanchang. Mosh. Diba? Dito siguro pag summer
magandang maglakad. Kaya nga lang mainit. Kasi walang nagko-cover na halaman para sa araw. Pero okay na lang kasi palagay ko rito. Kasi dyan naman pag sa itaas niyan, kabila niyan, river yan eh. River. So, sigurado ko dyan, pag summer, kahit na maano yung araw, since na marami naman kasi siyang puno dyan, kahit pa paano, mahangin. Palagay ko. Yung pa nasubukan maglakad dito ng summer. Doon, ang paborito ko, andun yung maliit na park. Pero hindi po tayo pupunta ngayon doon. Wala po kasi ako sa mood pumunta. Ayan. Ang hirap magsalita ng nakamask. Kasi, hindi mo masingot masyado yung oxygens galing dito sa natural na hangin. Diyos. Para bang kulang na kulang yung nasisinghot kong hangin. Kaya, para lagi akong hinihingal habang naglalakad. Pero sa totoo lang po, hindi naman mahina ang aking puso at saka baga. Sa ngayon dahil naaalagaan ko siya, at saka maliban doon, wala naman kasi sa lahi namin ang may sakit sa puso at saka baga. Meron pong lahi sa baga sa amin, pero nagagaling naman po yun. Pero nung araw kasi, hindi pa masyado kasing active ang mga medicines tungkol doon para doon sa sakit na lahi namin, TB. Kaya akala mo nakakadiri yung sakit na yun, pero hindi po, kasi yung sakit na yun ngayon nagagaling na po siya. At saka yun po kasi nahahawa-hawa din po yung sa tao, kuha din po yung sa tao. Ang lapit yata. Balik po tayo dun sa products ko. Yung ginagawa po namin products is puro natural po yun. Ganda po yung sa katawan, sa balat. At saka hindi po siya kagaya ng mga nabibili sa iba. Meron siguro mga katulad, pero mostly kasi yung mga nasa commercials kasi, alam naman po ninyo, puro chemicals po naman po. Bakit po tayo dito? May maingay na baby andoon sa park yun, kasi tayo pupunta ron. Sa susunod na tayo pupunta doon. Sa ngayon dito muna tayo pupunta. Nalito ang route ng araw na ito. Yuh! Ganda, no? Yes. Para talaga yung lugar ko sa Pilipinas. Kaya gustong gusto kong naglalakad dito. Kasi para bang nasa Pilipinas din ako. Pero maliban po dyan. Maliban po sa tanawin. Ano po yung river yan eh. Kaya pag malakas ang ulan, umaalsa yung umaapaw yung tubig. Sa ngayon wala masyado. Kasi madalang ang ulan dito sa area ko. Kaya ganun. Maganda rito kapag summer kasi maraming yung mga herbals na pwedeng kainin, pwedeng gawing gamot. Diyan ko nga po nakuha yung natutuhan kong herbal na pwede sa balat, pwede sa mukha, pwede rin kainin. Medyo malaylay na rin ang nalalakad natin. Balik na kaya tayo. Balik na po tayo. Hindi po tayo tutuloy dyan sa dulo. Kasi pag tumuloy po tayo dyan sa dulo, dyan, papunta na yan doon sa train station na lagi kong sinasakayan. Malayo. Tayo po dyan. Maraming stock dyan kapag
Saturday at Sunday. Kasi po, walang pasok ng mga tao. Kung hindi ako nakagawa ngayon ng sabon, bala ko sanang pumunta doon sa dati kong tinitirahan. Kaya nga lang, dahil sa naubos yung oras ko, I decide na hindi na lang pumunta, next time na lang. Kasi kailangan matyagan ko yung sabon ko eh. Ganun po talaga pag gumagawa ng sabon, kailangan binabantay. Parang bata rin po yan, na kailangan laging laging tinitingnan. Wag pong buksan ng maya. Yung laging tinitingnan, yung lagi pong binabantayan kung ano na hitsura nila. Kung tigas na sila. Baka mamaya nagkikino sila, ganon. Ayun po. Kanina sinilip ko bago ako lumabas. Medyo okay. Maganda po yung sabon na nagawa ko ngayon. I'm sure. Lagi naman po magagandang mga ginagawa akong sabon eh. Basta natural po talaga. Maganda. Depende sa gumagawa. Kagaya ko po kasi, medyo may pagkakikay kasi ako. Talagang, kung ano yung hinahanap ko doon sa mga ginagamit ko sa katawan ko, pampaganda. Gusto ko inilalagay ko rin doon sa mga sabon, sa mga lotion creams ko, sa mga lipstick, lip balms. Yun po gusto ko kasi unang-una bago ko ilabas kasi yun, ako muna ang gumagamit. Kaya siyempre, dahil lalapat din sa katawan ko yung mga products namin, kaya gusto ko marami rin siyang magagandang nakalaman doon. Wala sanang medyo hangin. Pwede ko tanggalin yun. Yan po. Ang lamig, hangin. Ay, sara ulit. Kasi yung ilong ko, kapag siya nakahapos na ng hangin, sumasakit. Kasi dito sa kaliwang party kasi, meron siya, medyo nagsukulay siya. Pero sabi naman ng doktor, hindi daw pwedeng tanggalin. Dahil kapag tinanggal daw yun, yung sipon ko, hindi na raw mapigilan ang pagtulo. So, pabayaan na lang daw na yun. Dahil, hindi naman daw yung tumor eh. Meron daw talaga nagkakaroon ng ganun tao. Kagaya ko. Mga sensitive na yung ilong ko sa lamig. Sobrang lamig. Dumudugo. Noong araw, ang lakas ko pang, kapag naliligo ako, ang lakas ko pang mangulangot. Kasi nahihiya ako, ayokong may makita ang mga tao na mayroong dumi sa ilong ko. So talagang pag naliligo ako, dahil siyempre lumalambot din yung mga kula-kulangot natin sa ilong. Doon madaling tanggalin. So, kalikot talaga ako. Lalong napasama. Pero okay naman po. Hindi ko na ginagawa ngayon. Yan po. Lamig. Nagagandahan po ba kayo? Nagagandahan kayo. Summer dito, napakaganda. Napakagandang tanawin dyan. Yan po na yung lugar. Para talaga siyang nasa Pilipinas. Kawit na kawit, maliliit lang yung bahay. Kasi yung subdivision ng Ayala, yung mga bahay sa Ayala, ang lalaki. Lalaki. Yung sa tabi nga namin bahay yun ni dating nakatira doon si Gloria Diaz. Wala na yata ngayon.
Binenta na yata ngayon yun. Tagal-tagal na rin tayo naglalakad, ano. Hindi ko nadala yung relos ko. Tagal-tagal na rin. Kahapon din naglakad ako rito. Ngayon talaga, sabi ko magvi-video ako habang naglalakad ako. Naku, nalimutan ko naman. And nasa kaduluduluhan na ako ng aking paglalakbay ng maalala ko. So wala, sabi ko bukas na lang kako. Parang doon sa labas hindi natin makita. Parang park yan dyan sa tabing ilog na yan, sa kabila niya. Park po yan eh. Doon yung dami sasakyan. Nakikita ninyo. Mga sasakyan, ayun o. May mga naglalaro dyan. Ganda yan. Ganda rito kapag mga mga spring na. Birdie yan no. Kita nyo dyan. Ang ganda-ganda rito. Tapos laging merong nag-game dyan, mga baseball, ano dyan. Tapos kapag season na, summer, firecrackers, nakikita ko rito. Tingnan ninyo, may baseball, ilaw. Baseball, oh, yung dami sasakyan sa kabila. Parang national park kasi yan eh. Tayo bibili po ako ng ng drink kasi bibili ako ng drink. Ang ayaw ko lang dito sa area to, walang public toilet, kaya ako hindi masyadong nag-iinom. Siyempre, lalo na pag summer, mas marami kasing excess pag ano ba magandang inumin? Tubig na lang, ano? Ganda sa katawan ng tubig eh. Ano dyan yan? Mura naman. Fresh tubig. Asa may tubig? Ayun, tubig. Ito na lang, ano? Pero parang mas gusto ko yung medyo matamis-tamis ng konti. Kaya nga lang, sports. Ay, ito na lang, tubig na lang. Ay, hindi ako tumama. Gusto ko yan. Hindi ko pa natatamaan itong 777. Kapag ito daw po 777 ang lumabas, meron pang isa ka pang libreng drinks. Ayok, hindi ko naman nakailangan. Ay, aking tubig. Tanning water. Natural water. Ano ba yan? May ako na ito iiduhin. Akyat po ulit tayo. Yun ang ayaw ko rito kasi walang public toilet. Siguro doon sa kabila meron. Siguro po dyan meron dyan sa kabila. Kasi ano eh, maraming tao eh. Maraming pumupuntang tao dyan. Ayun, merong mga naglalakad. Merong practice yun. Sarap maglakad ngayong oras kasi konti lang ang tao. Pero kahapon nung naglakad ako dito, siguro mga 3-4 kami. Puro lalaki, mag-isa lang akong babae. Dito kasi sa Japan, ang mga tao dito hindi masyadong naglalabas. Lagi lang nasa bahay. O kaya, lumabas man sila, punta sila doon sa shopping center, groceries, sa park, sa restaurant. Doon po sila
nagpupunta. Pero yung nasa labas sila ng bahay, hindi pa sila naglalabas. Lalo na ngayon taglamig. Nga, tamad at tamad silang magsipaglabas. Ako kasi, nalaglag. Ako kasi, sumasakit yung tuhod ko pag hindi ako nakakapaglakad. Napapaghalata na yung edad ko. Pero, talagang, naano ko naman na, lalo na kapag may edad ka na, kailangan talaga kumpletong exercise at tamang pagkain. Like ganyan, bawas mga calories, mga tawag ito, mga matatabang pagkain. Pero kumain, meron akong binili nung nakaraang araw na buntot ng baka. Alam naman po natin yung buntot ng baka, maliban sa mataas ang kolesterol, marami din po siyang collagen. Ang hinabol ko po kasi doon, collagen. Ang taas ng kanyang percentage. Pero nakakadalawang siyempre calories ng mataas. Hanggang hindi ko nakakain yung iba. Dami pa. Pero hindi naman masisira yun kasi nasarap. At saka pag taglamig kasi madalang ang nasisirang pagkain. Pero siyempre pag umabot na siya ng 1 linggo, kahit nasabihin mo pang taglamig, basta wala siyang mga palaban para hindi siya mabulok katulad ng asin, asukal. Kahit pag taglamig nasisira din yung pagkain basta matagal na pero doon sa bandang mga Hokkaido, Akita, Omori, yung talaga nagyayelo. Ang alam ko madalang masira ang pagkain doon. Kasi ang pagkain kasi basta nagyayelo, hindi sila basta napapasukan ng mga bakterya, mga amag. Kaya nga lang kapag taglamig, mas marami ang mga viruses na sakit kagaya ng influenza, sipon, ubo, ayan, marami po yan lumalabas kapag taglamig. Usong-uso po yan. Mahaba rin ang aking video. Tingnan nyo yung bahay nila. Ganda, no? Pare-pareho, ano? Siguro low cost yan. Kumbaga sa Pilipinas, low cost. Kasi pare-pareho. Terno oh. Halos iisa lang yung pagkaka-design. Pati kulay ng bubong, pati kulay ng dingding, pati kulay ng pagkakapintura, pare-pareho. Ganda ng araw. Malapit na. Andun na yung ating bababaan. Kasi yung tatay, nagtatanim siya. Pag summer dito, spring, naggagala ako dyan umagang-umaga. Kasi di ba po, mas maganda yung umagang-umaga na sumisibol yung halaman. Diyan ko po nakukuha yung dandelions. Nakakita nga rin po ako nung sa Pilipinas ako ng dandelions sa kapitbahay namin. Sabi ko, ay, tumutubo rin pala ang dandelions sa Pilipinas. Sabi ko, kaya nga lang, yung kulay niya, hindi kagaya dito sa
taglamig na lugar na talagang dark na dark green ang kulay niya, tsaka dark na dark yung pagka-yellowish niya. Sa Pilipinas, yung nakita kong dandelions doon sa kapitbahay namin, parang medyo yellow-green siya. Na yung green niya, nadagdagan lang ng konting yellow, kaya naging medyo light yellow green siya. Tapos yung pinakabulaklak niya naman, light ang pagkaka-yellow. Dapat ang dandelions kasi dark ang yellows, ang pagkaka-yellow ng kanyang bulaklak. Oh. Mga tao kasi dito sa Japan, lalo na hindi mahilig maglalabas, para bang lahat ng makita nila para bang extraordinary sa kanila, mapatao, mapabagay. Lapit na yung ating bababaan. Medyo matagal-tagal din yung lakad ko. Pag dito po ako sa tulay naglalakad, medyo mahaba-haba yung aking yung oras ng paglalakad ko. Pag doon ako sa baba, maigsi lang kasi ito kasing tulay naka-carving siya. Kaya medyo mahaba-haba ang oras niya. Sara ko na po to. Yan na po yung lugar na natin. Sige, tuloy pa natin, Meron, sayang pa. Sayang pa. Ang sarap ng pakiramdam ko, Lalakad. Sayang. Sa susunod, tatanggalin ko po yung mask. Huwag muna ngayon kasi may hangin. Mahirap po. Kasi nung nakaraang araw, naglakad kami ng kaibigan ko rito na disabled po siya. Pero hanggang dito hindi kami nakalakad, hindi niya kaya. Shortcut lang kami doon. Bumigay talaga siya. Uy, naiihi ako. Saan pwede makaihi dito? Uy, shocking. Ito lang ang ayaw ko kapag naglalakad ako Mahirap pa naman pinipigilan yung ihi. Di naman pwedeng dyan ako basta-basta Jessica. Kakahiya. Orange. Hindi niya po orange. Sarap niya, Orange. Yan, saan nagtatangon siya. Nagtatago siya. Tatawa siya sa boyfriend niya. Orange. Pangkok siya pero may bunga siya. Kita nyo. Ayan. Dito. Yummy. 2 piraso lang yun siya. Tatos ka na I'm walking on sunshine. Wow. I'm walking on sunshine. Tama ba to? It's got to be good. Hey. Uy, maganda yan kapag puro roses. Tingnan niyo. Ganda to sa summer. Uy, kaya lang meron din akong rose sa bahay. Gawin ko ngayon. Marami lang tinik ang roses Alam, pag namulaklak sila, nakno ko ng ganda. Lalo na yung roses ko, pula, pink. Yung pink niya, hindi light, dark pink. Ang ganda talaga. Tapos, meron akong kombinasyon ng white and pink na rose. Ganda niya. Ang hirap ito, iihi na ako. Sakit.
baka magkasakit tayo sa pantog. Kaya hindi ko iniinom to eh. Kasi naiihi ako eh. Baka mag-ipon-ipon masyado yun. Ay. Makawiri. Pauwi na lang. Mga tilalamunan ko. Tayo. Uwi na. Yan na ang aking sige po.